Okay. Okay ka. General aspects of direct and alternating current system. Pag sinabi natin direct, siyempre, pulsating, unidirectional. Puro passive, passive, passive. Kaya naging DC. Pag sinabi natin alternating, passive cycle, negative cycle. Dito sa DC, positive, pag nag-negative, na-reverse ang direction naging positive ulit. Positive. Kaya DC, unidirectional. Ito ay DC, ito ay AC. Ito nga lang, pag pinadami sa capacitor, maalis mo rin yung voltage, magiging straight line. Pag sa capacitor. Yeah, dahil ng capacitor. Pag naka ng capacitor, pag naka siya sa capacitor, kanyang i-eliminate niya yung ripple voltage. Ang ripple voltage, kapag wala capacitor, ganito siya. Kaya alas mo yan. Ganyan siya, ang ripple voltage. Para maging straight siya, tataasan mo ang balang capacitor. Para malis niya yung ripple, pwede maging ganito, maging straight niya. Pero meron pa rin yan. Para ito yung maging straight na kaya ng voltage regulator. Minsan kaya ng voltage regulator ay Zener diode. The Zener diode is the backbone of the power supply. Pero, ang Zener diode, siyempre, medyo kanya lang, purpose for voltage regulation. Pero may agad rin yung mga IC. IC, mga LM317. Yung kay ano, kay sa log switch. Kaya yung pinapatayin sa Zener diode. Zener diode. Kasi nga ang tawag nila sa nagdalo, that's the sensor. Siya nagsesense kung ang voltahe ay bumababa o tumataas. At siya rin nag-maintain na ang voltage doon sa ang output sa load ay ma-maintain using that signal. Yung tanda niyo sa variable B in, variable B out, di ba? RL minimum, RL maximum. Discuss sa LS. Okay. So, more than 90% of electrical energy is generated by AC machines. We all know that the AC generator is an electrical equipment that generates AC voltage. Sabi natin na 90%, ay nasa yung 10%. Siyempre sa mga solar, sa mga battery. Yun ang pinagaganyan natin ng source. Yung ating mismong source niya, yung battery, pwede mo yung galing sa solar, actually, yung produce ng solar ay AC. Pag tumaas sa solar panel, DC rather, pag tumaas sa solar panel, DC, magiging AC lang kung nagamit mo ng inverter. Kaya pala may mga inverter. Pero kung hindi mo siya gagamitin ng inverter, DC pa rin. Laging basta yung solar energy tumama sa solar panel, DC. DC siya. Alam na natin ang solar panel that is made up of silicon materials. And the silicon material is semiconductor materials. Yes. 0.7. Okay, so a great portion of the energy is converted to direct current. So, ibig sabihin din daw ito, yung 90% dito, pwede mo rin pala i-convert sa direct and DC. Yung gagawin natin, yung ating power supply, yung ating rectifier. Di ba, ang input sa rectifier AC? AC muna siya, pag dumaan siya sa diode, di ba, ito ang ating transformer, then ito, sabi natin half-wave rectifier, ito ang load, ito yung AC, pagdating dito sa diode, anong output? Magiging half-wave ang kanyang output. Pero yung DC kasi unidirectional. So, ibig sabihin yung AC na convert sa DC. Okay, kung gusto mo naman siya magiging gandang output, gagamitin mo ng bridge type at saka semi-conductor rectifier. At mga gusto nila ito. Pero kung ito lang isang diode, this is half-wave. Eh kung si may full wave, yung may bridge type of the semi-conductor. This is kasi yung sa NS drive. Semi-conductor of the bridge type, rectifier. Parang hindi po. Hindi nag-discuss? Hindi na, napasadahan na yun. Hindi lang tayo nag-focus doon. Isang tractor? Yan o, discuss na yan. Yan yung ginagawa ni Harold eh. Yung gumawa tayo ng power supply. Sa LX1? Tapos isang tractor rectifier. LX1 yun, LX1. Iba yung bridge type, iba pa yung bridge type. LX1. Ang sabihin mo, diodes connected in bridge type. Ito isang tractor. Yes? Okay. Tagal na. Pero hindi mo tayo nag-focus doon. Oo. Okay. Now, what are the uses of direct current or the DC systems? Or, siyempre, di ba sa pupunta sa mga bitna ng
For example, yung playan. Ika sa mga palayan, yung mga pilapil at Opo. Ika yung mga tubig, hindi pwede mo tayo ng poste. Kasi siyempre, malambot yun, babagsak si Poste. di ba yung AC. Kaya gawa kami sa mga DC generator. DC generator. Pwede, di ba, alam mo ng DC generator, pwede pag nawala ng power, pwede mo Nagana pa rin. pwede gamitin may DC generator. May AC generator at may DC sa mga farm. Railway systems, siguro ma'am, pamilya ka sa MRT. Opo. DC system. DC. DC ang LRT. Then, communication system, obviously, mga cellphone. Mga radyo, sir. DC yan. Di ba kanyang chargers tayo? Yan, sa pole. Nasa ng charger AC, then yung charger natin, no-convert sa DC. Siya mag-charger sa ating cellphone. Yan yung DC. Parang Okay. convert. Yung ating mga cellphone, ano, example niyan. Yan, telephone, yan nga, cellphone natin, telegraph. Yung during that time, hindi natin yung ilang inabot na wala pang cellphone. Meron na rin yung mga text, hindi sa atin pwede text, musta na. Ibigay nga natin, ibig sabihin, okay. Ganyan din yung una, nung wala pang cellphone, meron natin na telegraph, meron yung PTNT. Halimbawa, Akamindoro ka, meron kayong mga lagang baka, kayo, kayo kakali sa Manila, sasabihin mo ng iyong uwi ka, bahay, patay, baka. Kasi pagdami ng letra, pagmahal. Okay. No, kasi yung during time, pagdami ng letra, kaya kailangan makapunti ang message mo kasi mahal yung kada letter, yung corresponding amount. Ganyan ang nangyayari dito sa ating text messaging. Sa atin naman, hindi man para makatipid, para bagay mas mapabilis ang pag-text. Ikakaintindihan na, okay. Go! Kaya bisa na gagawin natin G. Kaya kailangan nag-G ko niya, no? So, ganun din yun, panong yung barok. Ang set ay barok para makapadala ng message. Yun na sa telegraphs. Telegraphs. Yung iba, itatag lang dito, then lalabas na sa kapila na provide natin. May PTNT. Yung tiyatag dito, lalabas na. Kasi wala yung ang letter, konti-konti lang. Para dadalhin nyo sa inyo. Radio, mga transistor radio, di ba alam natin? Yung ating mga kaset, hindi nyo siguro ilawag ng kaset tape na. Hindi na. Yung mga nag-record ka, yung mga magnet, kung kayo yung CD na natin nyo. So sa home, alam natin, marami kang gadget, yan charge. Electrical industry, electroplating. Yung po na pagkagawa ng mga gold-plated. Alam mo, 24K ito ha. Akilo. Saan? Yung po na yung plating na yung gold. Meron kang mga halimbawa sing-sing, quintas, ay 24 carats to. Hindi. Yung pala yung electroplating na. Ang gold na yung sa bako, pero sa para kumapit. Copper. Yun yung nagawin natin, electroplating. Okay? Kaya sabi natin, gold plating na. Electro-refining. Pag refine pa ng copper, gold, and silver, another pressure, iba yung mga gold na kasama ng mga buhangin, i-refine niyan. Siyempre, sa natin mo sa bundok, wala man din tayo yung mag-generate ng mga transformer. Ano yung gagamitin natin? DC, mga DC generator. So, para ma-refine yung copper, nagmula yung buhangin sa tunay na dito o tunay na copper, kung natin ng DC supply. Electrotyping, hindi inabot, inabot ko yung panahon yun. Pero may typewriter. Ito mo yung typewriter na may sa ating computer na, keyboard. May typewriter. Nakakita po siguro sa mga opisina sa mga munisipyo, meron ka ng typewriter. Yung maingay, sir? Ayan. So yun, electrotyping, ang ginagamit ng DC. Then, production ng aluminum. Pagpata yung mag-produce ng aluminum, ginagamit ng DC. Siguro alam yung aluminum, ano? Opo. Then, Aluminum manufacture of fertilizers. Okay, so baka ng mga DC system. Okay? Motor application elevator. Ang elevator natin, pwedeng AC ang control, pwedeng DC. Ito daw ating yung elevator dito. DC ang control niya. Hindi pa AC. Hindi pa AC. Ano po pagkakaiba? Okay? Hindi naman. Siyempre, mas maganda nga ang AC. Kasi ang DC, okay, pwede nga gamitin. Pero may parang kunin ang trend ngayon for AC. Kasi gumagamit natin ng SCR.
silicon control rectifiers. No? Didiscusin nyo sa INELEC. Aralin nyo yung suppressor sa inyong electronics tree. Yung electronics tree ng EC, tsaka INELEC ng suppressor parito. Ang aming industrial electronics ay 4 units. Yun yung manyata ay 4 units yata ang industrial electronics. Pero hindi industrial electronics ang inyo. Parang alam ko yata ay electronics 3 yata sa mas electronics. LX3 po, ganun. Ha? LX3 po. LX3. Yun ay inelect mo sa for unit. Ang tutorial ka sa RIA din. Ito na LX3 sa amin naman sa RIA yata ang inelect. Okay. Kasi bago mag-ibang tuturo, kasi pagdating ng industrial electronics, sa ECE kasi may tatag na SCR, Silicon Controller Rectifiers. Ang silicon control rectifiers parang tayo na maliit yung kalitan sa ECE. Low voltage, high frequency. Ganyan kaliit lang. Ganito lang, ang yung SCR, ganito lang kaliit siguro. Maliit pa dito. SCR yan. Ang SCR ng EE, itong building ito, isang SCR. Kasi ang EE, high voltage, low frequency. Yes. Ang ECE naman ay low voltage, high frequency. Kasi bago lang naman yung SCR, sa switching, halimbawa may mga submarine cable, may isla, yung mismong AC voltage dito, yung AC power, padadala mo sa isla, dadala sa mga submarine cable. Ang ginagamit namin sa switching ay SCR, Silicon Control Rectifiers. Ganitong kalaki, ang isa. Ganyan kalaki ang switching mo. Sa AC, ganyan kaliit. Sa electronics lang. Pero hindi electronics din, pero namin ay hindi power electronics, high voltage din sa amin. High voltage application. Ginagamit kami sa switching. Yan, ganyan ang amin sa high voltage, low frequency. Kayo man ay low voltage, high frequency. Yun ang baliktad natin. Kaya kalitin yung SCR. So, ang advantages ng AC generation systems, it can be accomplished economically in large power plant that may be located where fuel and water are abundant. Meron tayo tawag na AC generator. Normally taga naman ang generator taga AC. So yung sa aking mga power plant, sabihin natin yung mga power plant mga diesel power plant, nuclear, mga oil power plant, yes, may water, meron hydroelectric, may geothermal, San Pablo, pinapuntang sa Macban. So, yung ating kalimitan, mapansin nyo, ang mga power plant itatayo sa tabing dagat. Bakit kaya? What's the purpose of installing the power plant near the sea? Cooling. Very good, cooling. For cooling purposes. Kasi meron mga cooling tower ang power plant. So, minsan dahil may mga heavy equipment, mga malaking size motor, tsaka sa mga condenser, nagkaroon ng dumadaan yung may steam, mag-iinit. Kaya pagdating steam, meron may tubig dadaan na fresh water para yung temperature ay mabawasan. So, dumadaan yung sa cooling tower. Yun, for cooling purposes. For cooling purposes din yun. At saka, why fuel are abundant? Kasi minsan tayo sa mga power plant, kaya natin yung mga diesel. Di may mga diesel power plant. Siyempre, nagagawin diesel natin sa mga Saudi. I-import natin sa mga kakagayan sa barko malaki. Ay saan yung dadalang barko? Sa dagat. Kaya ang power plant, para yung raw materials, yung dito, parang sa transportation siyempre, sa barko. Pero yung mismo laman ng barko, siyempre ang gagawin mo sa power plant, alam, magtayo ng power plant sa kita ng bundok. Pero mahirap i-transport yung mismong raw materials tabing dagat. Yun. Ang purpose nyo na yung raw materials tabing dagat, tumaya yung power plant. Kasi nga, hindi lang ang fuel. At the same time, yung water is for cooling purposes. Yes, meron. Ang salt water, kung gagamitin mong cooling purposes, dadaan niya sa desalination machine. Kasi yung salt water, siyempre, pag dumaan sa tubo, magkakaroon ng corrosion, sisiraan po ang tubo. Dadaan na desalination machine, yung mismong salt water, then lahat ng mga salt content alsin, at ang dadaan nila yung mismong pure water.
Yung parang ang purpose niya, ang principle niya, parang ganyan sa mineral water, bibili tayo sa mga, dati sa mga mineral water. Ginagawa, inaayos yung salt content or the hard water. No? Ginagawa mo siya, mineralized. No? Yeah. Generators and associated equipment may be large and important matter so far as cost per kilowatt is concerned. So dito, pag sa mga power plant, ang main generator na malitang size, siyempre magpuproduce ka ng malitang power. Pag pinibili mo yan, siyempre mahal. Kasi, bakit ni mahal? Kasi maliit lang ang aking na-produce, malaki ang mga maintenance, yung production cost, mahal ko pagbibili. Pero kapag yung power plant ay napakalaki, magpuproduce ka ng napalaking power, ipagbibili mo yan, pwede mo ipabili ng mura. Eh kung mura yan, maraming bibili. Yung customer kasi mura. Kaysa dyan sa maliit ang generator mo, kung konti yung nagpo-produce, ipagbibili mo yung mahal, wala mo saan bibili. Kaysa ngayon, yung maliit ang power plant, may bumibili. Sa paano ito? Kasi ngayon, may tatawag tayo sa Wesen na may yung mga generator, yung mga power plant na nagpo-produce ng power, pagbibili ng mura. Pag yung power plant ito ay naubos na at hindi na kaya yung supply, halimbawa, meron ko, kailangan ko ng 500 na megawatts, ay na-produce na ng power plant ay 45 megawatts, 450 megawatts, kailangan ko ng 50 megawatts. Hindi na kaya yung supply ng mga power plant. Siyempre, bibili ng mura. Nakapang itong si Juan, Rowley Power Plant, na maliit na power plant na nagpupusa ng maliit na megawatts o nakapusa ng 50 megawatts, ipagbibili niya na mas mahal. Para sa bakto? Kasi, no choice ang Meralco na hindi bayagan niya, hindi niya bilhin ng mura kasi wala siyang isusugay sa mga customer dahil contract. For 50, ayaw ka namin 500. Short ka ng 50, saka bibili. Ito nagpupusa ng mga power, ng power plant, na-supply na, wala na may supply, nakabang siya, yung maliit na power plant. Bibili niya man ito ng mas mahal kasi wala siyang choice. Kasi kailangan mo supply yung 500 megawatts. Naka yung point ko? Opo. Doon sinaswerte yung maliliit. Pero sa totoo lang, paglaki ng power plant, paglaki ng i-generate, pag-mura. Pag maliit, ang generation, pag-mahal. Yeah, sabi niya, ang conservative cost per kilowatt is concerned. Yun yung ibig sabihin. Pag-liit, pag-mahal, laki, pag-mura. Large amount of energy, kilowatt-hour may be generated sa Manila power plant. Transmission over networks of high voltage lines of distribution center is entirely practicable. Saan ba nag-generate yung voltahe? Sa power plant. Siyempre yung voltahe niya, padadaan mo sa transmission line, yung tower. Yung tower niya ay high voltage. Yun yung mga 500 kV, 750 kV, taas na, 750,000 volts. Pero nag-generate yung voltahe ng power plant, yung generator, mga 20,000 kV lang yan. At 20,000 volts lang, o 20 kV. Padadaanin sa transformer, step up to 500 kV. Ganyan siya. Then, pagdaan sa transmission line, 500 kV, dadaan sa distribution, maging 16 kV. Then, pag sa mga distribution transformer, yung mga bottleneck, 13.2 kV, down to 220 kung sa ating bahay. Kaya yung transmission and distribution of power. You already discussed naman ni Sir Jojo na, no? In your this time? Yes, Yeah. po nag-explain ng muli. Kaya po yung una namin, yung una pong meeting po ng service na namin. Nag-question yung okay, say, tanda yun. Now, tanda nga kayo. Changes in voltage are made too. Bakit ang voltahe yung mapapansin natin? Ang voltahe ng that's the trust of the government to increase the level of the body's level. So, alam ngayon, may voltahe ngayon tayo mga 13.8 itong bottleneck, pagka 13.2. Mapapansin nyo, habang ang voltahe, tumataas ang voltahe, ang poste ay patas ang mataas. Siyempre, pagtaas ang voltahe, delikado. Yung kanyang induction, delikado sa mga tao.
Kaya pagtaas ng voltahe, ilagay 13.2. Ilagay 69 kV. Tataas ang poste, kita niyo matataas ang poste, ilagay 69 kV. Nasa baba, 13.2 kV. Yung tower, nakikita nyo, yun ay 500 kV. 500 kV. Pagtaas ng voltahe, pagtaas ang kanyang height, no? Yun. Yan. Sa underground naman, pagtaas ng voltahe, pagdalim ng baon. Pagbaba ng voltahe, yung mapapawambag ng cable, sa underground cable. No? Pwede mong, may voltage tayo na underground. So yun yung trabaho sa Saudi, gano'n. Under at saka overhead. When we say overhead, yung sa mga poste. Nagkakawin pa kayo sa mga dati? Hindi man ako magkakapit. Hindi may project ko. Hindi rin ko kasi mga lineman. Natulong ako, pero hindi mismo ako yung maghuhugay. Ako yung engineer kapag ito maghuhugan. Kaya engineer kaya. Ano na? Tinatanggal na mo yung mga transmission. Yes, for underground. Yes. Bakit? Bakit lahat ng transmission line, lahat ng overhead, itatanggal? Kasi pag-ibabag ka, malakas ang hangin, babagsak. Malagi may maintenance, ay underground, walang hangin. Walang babagsak na poste. Kasi nasa ilalim. Okay. Ang problema lang sa underground, just in case maintenance, mahirap lang pag yung nagkaroon ng short circuit, hahanapin mo yung kanyang kung saan nagkaroon ng fault. Meron dito na fault detector. Pero electronics na hanap niya kung saan may fault. Yun naman, electronics yun, parang electronics gadget yun eh. Okay. Para ma-determine, nasa kaya dito yung short circuit sa underground. Pero kung habawa wala kang gamit ngayon, kukain mo, wala kung saan, mahirap. Pero, ang underground kasi, ang cost ng construction ay 10 times ng overhead. Pero, pag sinabi natin yung kanyang durability, siyempre, sa underground. Walang problema yan, no? Sa US, underground. Saka insulation niya, makapal, insulation. Ang cable mo muna sa ang dami insulation. Hindi taga magpe-penetrate yung water o moisture. Okay. Ang purpose natin, pag tinaas natin ang voltahe, save copper. Itinaas ko na nga ang voltahe, save pa ng copper. Yes, why? The higher the voltage, the lower the current. Baliktad. Inversely proportional. Habang tinataas mo ang voltahe, ang current may palit ng paliit. Pag limit ang current, ano ang size ng conductor? Mas maliit. Kaya pumasok ang save copper. Habang meron kang 13.2, ganito ang cable. Meron kang 69 kV, ito ang cable, maliit. Meron kang 230 cable, mas lalo maliit. Tumaas ang voltahe, habang tumaas ang voltahe, lumilit ang current, lumilit ang size ng current. Nakatipid ka sa copper conductor, save copper. Pag naman Kaya makikita nyo, napakataas, maliit ang wire. And then, reduce copper loss. Why? Why reduce copper loss? Habang lumilit ang diameter, ano nangyayari ang diameter ng wire o area? Ano nangyayari sa resistance? Lumiliit. Habang lumilit ang resistance ng wire, ano yung resistance? Ibig sabihin, pag lumit ang diameter, ano ang resistance? Laki. Kasi sa yung circuit 1, the R is rho L over the area. Ibig sabihin, the resistance is inversely proportional to the area. Di ka paglaki ng diameter, paglaki ng area. Paglaki ng diameter, paglaki ng area. Paglaki ng maliit ang area, ang resistance? Malaki. Malaki na, tama. Ano ang current? The resistance is the position to the flow of current. Pag mataas ang resistance ng current na papasok, maliit. Eh ano ba? Pag damaan sa wire, may resistance. Damaan ang current, alam formula P, I squared R. Ay mataas ito, ang current na papasok, maliit. Maliit lang ang power loss. Maliit ang power loss. Felix natin. Maliit ang power loss mo kasi limit ang kanyang sa isang wire, ang current na papasok, maliit din na. Tight. Kaya nangyayari dyan. Provide sa element of safety. Yan. Tinaas mo na ang voltahe, naging daw safe ang tao. Why? Pagtaas ang voltahe, tumataas ang height. Ibig sabihin, malayo. Ang distance ng tao doon sa cable, sa conductor ng mabawi, ito yung low voltage, mababang height, mas malapit sa atin. May mga dumadaan sa sakyan,
magkaroon ng induction, makakurente. Samantalang kung mataas ang height, pinataas ang tumaas ang height ng hours, ang layo na, dumangan ka doon, hindi kayo makakurente. Pati yung mga sasakyan na, right? Opo. Okay. Ito ang natural application ng AC system, employed tunnels. Kaya naman sa mga tunnels na gumagamit ng AC, ano ba yung mga tunnels na nakikita natin? Sabi, may nakapasok pa sa mga tunnels? Opo. Saan? Sa kanapot ng mga tunnels? Sige nga, huwag daw isang around there. Saan? Sa inyo? Ayun, may ilaw siyempre. AC yun. May tunnel. AC yun, AC. O kaya lang sa Makati nila, sa Makati. Opo. Yung dumadaan sa ilalim. Opo. Consider sa tunnel yun. Di ba may ilaw? AC May ano po? yun. LRT. Sa ilalim. May ilaw tayo, di ba? Opo. Consider as tunnel yun. Okay? Reclamation projects. Ano ba reclamation projects? Ito may project na yan bawa, si Raul yan, yung electrical engineer. May project, hindi binigay ng amo ang kanyang sensitive, nagreklamo na. Kaya ba yun? Reclamation project, magre-reklamo na. Reclamation project sa akin. Ang MOA, Yun ang dagat sa akin. dating dagat, yun ay reclaimed area. Dating dagat, tinampakan ng mga buhangin at bato na ng lupa. Kaya ang tawag na yung reclamation area. Kaya, yun, gumagamit tayo ng AC. Ang Hong Kong, nakasigaw ba sa Hong Kong sa inyo? Airport? Ang Hong Kong airport yung dating dagat yun. Dagat yun. Yes, dagat yung Hong Kong. Ito yung dagat sa Hong Kong, ha? Hindi ka, okay? Now, transformative venues in connection with welders education system, yung mga welding machine, AC ang galing ginagamit yan, hindi pa pwede. Kasi ang transformer ay nag-o-operate lang sa AC. Kasi ang AC ay may frequency. Ang DC, ang frequency ay zero. Zero ang DC. At ang DC ay may frequency. The standard frequency of the frequency is 60. Kasi, bakit ba? Ito ang AC. Ito ang AC. Frequency is 6 Hz. Ito ang DC. Ang frequency is 0. Why? Wala siyang Positive cycle, Negative cycle. negative cycle, alternative. Frequency. Ito, positive cycle, Positive cycle. walang negative. Wala. walang negative. Positive, wala alternative. Ibig sabihin, yung positive cycle, kung kailan negative, hindi siya nag-alternate. Positive. Ibig sabihin, wala kang alternating, wala kang alternation ng cycle, wala Zero. frequency. Nagkakaroon ng frequency pag ano nga, positive cycle, negative cycle, positive cycle, Long negative cycle. Pero puro positive, yes, Saan bansa ka po 50 ang frequency? India, sa Europe, India ay 50 Hz lang. Okay. DC is not feasible to raise or lower the voltage in this system because DC frequency is zero. Hindi natin pwede padaanan ang DC sa transformer. Kasi the transformer is an AC apparatus. Ang pwede mo lang ipasok sa transformer ay AC. Pag ipasok mo ang DC sa transformer, ang mangyayari, hindi mo mag-iinit lang yan. Kasi ang transformer mo para mas-short circuit. Kasi ang transformer, ito yan eh. Ito ang transformer, may coil. Diba itong coil no? L. Diba ito ay inductor, kanyari sabihin natin 2 Henry ang kanyang leakage inductance. Eh di siyempre, kung ang pumasok siya nga ay frequency 60 Hz, XL. Natisip naman ito no? L. Kung sabi ko niya may inductance, may inductance. May inductance no? Pag ang-plus mo din ay DC, ang frequency 0. Ano mangyayari dito? Zero. XL is equal to 2 pi 0 times L. XL is 0. Pag wala resistance ay 0, ano? Short circuit. Yes. Yung mangyayari, mag-iinit tama ka. Sir, may lang isip ang loob ng Nang? transformer. Yes, meron.
at transformer. Yung mismong winding nito, nakalulog yan sa mineral oil or ascaral oil. The ascaral oil is not flammable liquid. Pag nilagay mo yung winding ng transformer sa loob ng transformer, parang tangke, nakalubog ang windings sa oil. That is the ascaral or mineral oil. At the purpose of the mineral oil is for cooling purposes. Yung pag ang transformer mo ay energize yung mga load, magpo-flow current, ang mangyayari, mag-init si winding. Kaya, yung init ng winding yun, ano ka-absorb mismo yung oil? Kasi that's the purpose of the oil, for cooling purposes. May tanong pa? Kasi may tanong mo lagi. Okay. Energy must be transmitted from generator at essentially the same EMF as it's generated. Yan. So DC, pag nag-supply ang DC kasi, may DC generator ka, DC. Hindi mo pwede ang DC generator, i-transmit sa tank. Napakalayo, may pamilya din hanggang Robinson. Kung dito 230, baka ka ng Robinson, baka yung iba 140 volts na. Hindi pwede. Ang DC generator, kung dito 250, pwede i-supply mo lang ng mo dito sa first time. Dati malapit lang. Kasi habang lumalayo ang distance, humahaba ang length ng wire, ang kasi malaki, lumalayo ang bolisram. Palit ang palit. Kada length ng wire, magkaroon ng bolisram. Kung dito 230, baka po sa IS na. Baka dito lumamatiin na. Ako ay kwento. Dalaw ka sa wire na, the greater the bolisram. Kaya si generator, hindi mo ba pwedeng may limitation mo tayo yan. Restriction sa 250 hanggang 1. Hanggang dyan lang siya. Samantala yung AC generator, sa mga power plant, kapabili ng volts pwede pag-AC. Kasi kaya nyo, sa power plant na transmit over a long distance, dahil sa transmission, distribution, hanggang sa bahay na. Okay? Baka hindi pa rin naiintindihan, may power plant. Kaya, explain natin ito sa power plant. Di ba natin ang ating alternator o generator? Okay? Ito ay produce ng power plant ng 20 kV. 20,000 volts ang produce ng generator. Dumaan yun saan? Sa power transformer. Step up. Power transformer. Ito yung magiging 230 kV. Sabi natin 230 kV. Then dadali sa distribution. Distribution transformer. Step down to 69 kV. Then dadali sa 13.2 kV. Then lalabas din okay, dali sa ito 20 volts kung sa bahay natin. Maniwala ba kayo? Okay? Hindi, nagsakta ko ng TV. Di ba may carry na natin dito? May carry. Bigyan din niya natin dalawa. Di ba, kunyari ito ang circuit natin. Kunyari ito ang circuit natin. Kunyari ito ang load natin. Ito ang load. Ito ang current. Ito ang power plant. Pinagpinagay ng source. Narito ang load. Narito ang sabi natin, ganito na TV natin. May current. May current na. Yung current ito sa TV ito, nakapalit ko sa power plant. Nakapalit. Nakapalit yan. Yung current dito, yung current. Pupunta yun sa power plant. Ganyan na nalipit siya. Nag-ano lang, sa cycle lang. Cycle lang yan. Lahat ng ating current, nakapalit sa power plant. Kasi doon nag-galing ating source. Dahil nag-charger ng cellphone, nanonood ng TV, naglulot na merong washing machine, meron tayong ref, may aircon, lahat ang current ng lahat ng appliances na babalik siya na ikapunta sa power plant. Kaya dito sa cycle, ganyan nga yan. Okay? Okay po. Natindihan nyo na? Okay. Tanong mo. Ito yung transmission line at 230 kV, high voltage ang transmission line. Aware. Ay mga ibulig dapo. Lahat ang ibulig dapo. Hindi na ako printe, Hindi na ako yung pagdanig ko ito siguro.
Yung kasi, naiintindihan din ako rin ng iba na. Opo. Ayun kasi, tingnan natin kanya ang dalawa. Ito ba? Ang iba na ito. Nakuntuli ka, ang sige na puntong din eh. Di parang yung open circuit. Kasi, kung ito talaga may connection din eh. Ang curly, di ba, ikot-ikot. Pag iikot, isa na linya, ay zero. Opo. Ako mahawak ng mupan, ng live wire. Tawagan mo siya. Huwag niya tatak na sapatos. Bawag tutong sa lupa. Kakanin yung talog, pinahawakan ko. Kahit live wire. Hindi ako nakakurente kasi nga ako ay naka-insulated. Insulated. Insulated ako, hindi ako makakurente. Nakalabas yung wire dyan kahit nawakan. Tawakan mo, hindi ka makakurente. Huwag yan, basa. Okay, mahal yung paligid na katapa ka. Dahil nakatungtong, nakaground ka, patay ka kasi. Ganito yan, kung ito ang linya mo, ito, kumawa ka din eh. Ay, kung ito yung kapapunta dito, ito, ikaw, ay nakatungtong ka sa ground. Ang mangyayari yung spirit mo, hindi ko. Kasi dumaan ka sa ground. Okay, kaya sabi natin, Bishop Frente, natin po sa amin, ay, nag-ground ako. Di ba nag-ground ka sa Di ba natin po nag-ground ako? Mali, hindi ka nag-ground. Naging ground ako. Ang tama kami, naging ground ako. Hindi ako, sakit, nag-ground ako. No, mali yan. Naging ground ka. Kasi dumaan sa iyo ang kliyente. Yes, that's true. Pag yung nasabi na ko yun, naging ground. Kaya ka, kasi nakatungtong ka sa ground, dumaan ang kliyente sa iyo. Nag-ask ka sa ground. Okay na. Gusto naman yun, kung may nakita kayong warna na may talog, at ayaw nyo hawakan, ang pag-testing ganito ha, huwag nyo hawakan. Ganito. Kasi pag hawak na, mapapahawak ka. Pag ganito, uy! Tatapigin lang. Lagi katalsin. Yun ang pag-testing. Nakita ka? Diyan tayo based sa mga experience na. Dati na ako niya sa NGC, nakakahawa ko. Wala takot ako. Galing sabi sa akin, boss ko. Habakan mo yan, makatakot. Hindi ko may kasi issues. Wala nga. Magkakali, huwag lang yung basa. Okay, bakit kayo mamila kayo ka na? Pero saan na pagpawisin ako ba? Wala. Wala lang dyan. Basta yung paa mo. Basta ang paa mo, hindi na pumunta sa ground. Walang contact sa ground. Hindi ka mawin. Hindi naman insulator kahoy eh. Pare mo nga pa. Sige, pray nyo. Baka mamaya makita niyo yung magulang, bumigyan ko yung mata. Okay? Okay, so sige na. Sinisip na experience niya para lang sa kanon. Patis nga. Pero wag yung okay. Ito yung ating sa power system activities. Generation, ng power plant. Transmission, yung 500 kV. Distribution, yung 10 kV. Utilization, 230 volts. Yung pumunta sa ating bahay, yung 230 volts, utilization. Sa Philippines, walang 115 volts o walang 110 volts. Ang meron sa US. Tayo wala. Wala tayo mga 115 volts. Wala. Yan, ganyan, no? Siguro may nagsasama sa job, no? Kayo mo siya. Yan. Ito, dito lang generate, hydroelectric. Nag-generate 20 kV. Backward sa high voltage, transformer. Down, naging 400 kV, yan. Down, fast transmission substation, bumaba 400 kV, naging 110 kV. Then, was sa main substation, bumaba sa 470 kV. Then, dagan dito naging naging 11 to 22 kV hanggang sa naging 400 volts o 230 volts. Ganyan siya. Okay? Okay, tama niyan. Alam mo yung siguro yung isa dyan. Ayan mga renewable energy, solar, Ako wind, nag-generate ng electricity yung wind. Wind energy. Kumain tayo sa DC daw.
Yan ang problem mo. Problem mo. Okay. General format. Nasa yung solid voltage and current na. Yan ang format na. So yan. Yung ating generator, meron north pole at saka south pole. Yan ay may coil. Siguro ang coil yung para mag-amplify. Nakapag-buksan ko sa Electric pan. Sa electric pan, ito yung may coil. May coil po. Right. Okay. Electronic siyang kunin. Pero meron din yung part ng kunin. Okay. Ito, yung north pole at saka south pole. Yung ating flux, lumalabas yan. Flux. Magnetic flux. Pag umikot ang yung coil, okay. Sir, nakakakita mo magnetic flux. Pero ako, Sir Jojo, sino dito nakakita magnetic flux? Sa magnetic flux ay imaginary, no? That's imaginary. Okay. Sa kanila, pag ito yung umikot ang coil, yan ay may flux dito. Pag umikot siya, magkakaroon natin ng flux cutting. Yung flux na lumalabas din eh, magkakaroon flux. Then, pag nagkaroon ng flux cutting, itong ating mismong coil, magkakaroon ng induced voltage or generated voltage. Kasi umikot siya. Pero hindi lang ako na umikot. Pag umikot ang generator, ang umikot ay coil, stationary north and south pole, yung magnetic. Pag sa mga power plant, ang umikot ay ang coil, ito yung stationary. Kasi mabigat ang may mabigat itong coil. Habang malaki voltahe, ang coil ay padami ng padami. Sa mata ng north mo, ang yung pole ay, sabihin natin ay north and south na 2 pole. Turbo generator. Kaya, mas practical na iikot mo ang pole kaysa dun sa mismong coil. Pero pag maliit na generator sa bahay natin, ang liit ay ang coil. Ang stationary ang north and south pole. Pero pag power plant, baliktad. Habang lumalaki ang voltahe, dumadami yung coil, bumibigat at mahirap na siya iikot. Kaya paikutin nila ang pole. Ang nangyayari pag sa mga power, pagka sa maliit na generator, ito siya. North, ito ay south, ito yung ating coil. Dito. Ito natin paikutin. Pero pag sa mga power plant, ito ang coil, steady siya. Yan, ito yung ating ang coil natin nasa loob niyan. Ito yung North Pole, South Pole. Ito ang umiikot. Narito ang mga coil. Yan, umiikot yung mismong pole. Mas madali ikot, maliit kasi. Okay? Balikan. So, ano po sa voltahe ng coil natin ay sinusoidal wave. Sine wave. Mamaya kasi natin yan na. Okay. Grabe, tunog. Tunog eh. Ayos. Dito. Yan. Yan sinasabi natin na. Ito yan. Yan. Degrees. Kapag halimbawa, posisyon nga ha, kunyari itong coil. Itong coil. Kapag 0 degrees, extend natin. Extend, 0. Pag inikot natin 45 degrees, ito 45 na sa B. B generated voltage na. Pag niligay natin sa C na 90 degrees, maximum na. Then kapag naging 35, sa D, ito ay pareho ng B at D. Pag inikot naman sa 180, 0 ulit. Sa half cycle, yung kalahating ikot, so di ba sa isang ikot ay 360. So 180, ito siya. Halfway. Tama? Then, from 180, pumunta sa 360, ito na. Calculator. Negative sine wave. Pag binuo mo yan, positive sine wave, negative sine wave. Ano po ay alternating current or alternating voltage. Kasi tatang nyo, a cycle, ang tag dito ay cycle. And the cycle has two alternation. The positive alternation and the negative alternation. Ang DC, walang alternation. Kaya ito may frequency. Ang DC, positive cycle, positive cycle, positive cycle. Walang alternation ng DC. Kaya ang frequency is here. Okay? Sabi alam niyo na, no? Ang explain na. Sir, wait lang. Okay, na sinasabi mas multi.
Hindi nila masyado ganyan. Hindi baka maumay lang kayo. Eh na. Mospet, RMS, Baik. Ayan na. Okay. Yan na, yan na. Yan, siguro meron kang tinatawag na average and effective value of voltage and current, no? Hindi nyo kayo sa gata, no? Hindi nyo ba? Masyadong kakawasan, no? Ano yung average value? Kung sinabi natin average value, this is what we call the DC value. Average or DC is the same. Average voltage or DC voltage is the same. The average value is the arithmetic average of all the values of an alternating quantity over one cycle. The average value of an alternating voltage of current is represented by E average or I average. Kasi nga, ang formula ng E average sa I average pareho. Kasi if the voltage wave is sinusoidal, also the current wave is sinusoidal. Ang waveform ng voltage ito, ang current ito. Para sa inyo. Okay. Tubig. Ito, di ba ito ating ano? Ang cycle natin. Dito, sa half cycle, meron may tatawag tayong E-average or DC value. Positive E-average. Sa negative cycle, meron din siya. Root mean. Negative E-average. BRL. E-average natin. Ano nga? E-average or EDC. DC or E-average is the same. Tatan nyo, sa AC, ang E-average or EDC is 0. Why? From the word average, positive E-average minus E-average. Pag sinabi natin average divided by 2, E-average minus E-average ay parang naman yan over 2, which is 0. Kaya ang AC ay wala average of DC value. Kaya kung sinabi ng AC, paano pa magkakaroon ng DC? Kaya AC na yun. Okay? Now, ganun din, wala tayong E-average or EDC, wala tayong I-average or IDC. Pero, magkakaroon lang tayo ng I-average or I-average saan? Sa per half cycle. Sa kalating cycle meron. Pero sa whole cycle pala makakansel out. Nakanya, ibig sabihin pala, pag ano ang average first half cycle, per half cycle, di ba? RM positive cycle, negative cycle. Gusto lang makalilate kayo sa ating E-average. Or pwede I-average kasi if the voltage wave is sinusoidal, also the current wave is sinusoidal. Kasi yan na, sa half cycle, kung ito voltage wave, ang E-average ay ano, itong formula, 2EM over 5, or 0.37E maximum. O kaya, kung sa electronics, yes, sa electronics, kumakamit tayo maximum o kumakamit yung peak. Ano dyan yung peak o maximum? So, is the Pick po. Pick po. peak. Yeah, maximum or peak is the same. EP or EM is same. Or the other term for maximum is peak or crest. Crest is also maximum. C-E-R-E-S-T. Crest, peak, maximum, crest, same. Okay. Now, sabi natin, if the voltage wave is sinusoidal, also the current wave is sinusoidal. Kaya, kung ito ay formatting ganito, kapatanda natin, I average is 2IM over 5 or 0.637 I maximum. I maximum or IP. Okay? Nasindihan? Peak voltage. Ibig sabihin pala, tatanong natin ano? E maximum. E-max. Or E peak.
Kung ito yung maximum, ito ay positive yung maximum, ito man yung negative yung maximum. Ibig sabihin pamilya rito hanggang dito, ang itong buong ito ay peak to peak. Pick to pick. Ari tatag natin peak to peak or i-maximum to i-maximum. Ang lahat ay i-peak, ito lang nito ay Negative. i-peak to peak. Maximum to maximum. Hindi lahat? Okay, yan ang height ng positive cycle sa negative cycle, i-peak to peak or I-peak to peak kung kaya naman. Okay? Ano na yung root mean square value or effective value? Root mean square value or effective value, RMS. RMS or effective value is the same. That's the same. It is defined as the static current which when flowing through a given resistance for a given time period produces the same amount of heat as produced by the alternating current when the amount of heat when flowing the same resistance at the same time. Ibig sabihin, kung meron tayong DC circuit, DC muna DC, for example. Ito ang DC. Ito ang ating resistance na load. Ito ay E. Ito ay I. Okay? Dito, di ba natin tayo sa formula natin sa circuit 1 o circuit 2, I squared R. This is I squared R. Ito natin heat loss. Heat loss. Mag-iinit yan due to the current. Pag-nuance conductor. Ito, the same load. Sabi natin, ito load dito yung bumbilya. Gusto nyo yung tansya, tatayo. Dahil na mga nag-iinit na, tangitin ka nyo na. Sabi natin, tatayo na yung tansya. Pwedeng araw yan. Isiyaksak mo sa DC, gagana. Magpupul siya ng heat loss. Mag-iinatan siya due to the current flowing to the filament of the tansya. Zinc tansya, ikinawat mo sa AC. Sabi natin may E, 220 volts. E, equal to 220 volts. Parang 20 volts, pero ikinawat mo sa AC. R. I. Ang init mo produce ng tansya sa DC at ang init ng tansya ay sasakyo sa AC. R ito. Ito ay B. AC ito I squared R. R ito. R ito. Heat loss. Dahil isa. Okay? Now, ibig sabihin, itong ating ito ay RMS value. Ito ay RMS value rin. E is equal to ERMS is equal to E effective. Yung ating E effective or RMS ang kanyang representation ng capital E. O pwede rin I is equal to IRMS is equal to I effective. Kasi sa Georgia na. Diniright sa Georgia na. Diniright no. Yun na. Saling lang oras. Alam naman yun. Maumay na kayo. Okay. Ibig sabihin pala, yung lumalabas sa voltage sa ating outlet, yan yung RMS value or root mean square value. Ang voltage yan ay ERMS. Yung current na nagpapalagay sa wire ay IRMS. Max effective. Pero ang oscilloscope, nagagamit sa electronics ay maximum. Nakarami na kayo sa LX oscilloscope. Yes, po. Marami tayo oscilloscope. Maximum naman, pick-to-pick siya. Pick-to-pick. Gumagamit na kanyang function generator na. Yung may salted wave, square wave, pag-aalig yung square wave ang papers clampers, doon. Okay. Election and papers collections. Yan. Yan nga sabi ko sa inyo kanina. Yung formula natin BRMS, ito be effective, pwede itong capital B. RMS ito to capital I. Yan formula nga, pwede sabi ko sabihin yung peak of the maximum. O pwede sabihin natin ito ay, ang formula ito ay ano, pwede ito ang formula ito ay ano, pwede B over square root of 2. Pwede kaya kami masadyo yan ano, you're not showing. Ilan? Hindi,
Okay, sa dyan gagamitin na sa dabi. EM over is equal to 0.707 E maximum. O pwede I equal to IM over is equal to 0.707 I maximum. Ngayon, sir, ba't mo sinabi nyo na ang root mean square value sa additive value ay pareho? Hindi pareho yun. At kaya yung pareho yan, nagkakaroon, may nagkakareho. Hindi na rin sa Jojo sa inyo, pero hindi ko na-derive. Pero pwede kayo ngayon ganito yan, ha? Kaya ito sa inyo. Nag-derive sa Jojo, wala yung ports na ko sa Jojo. Ngayon po muna dito sa sabi natin, E-effective, kapag E squared is equal to EM squared over 2. Yan. Pero ganyan sa Jojo nag-derive sa inyo sa po ng E-effective. E squared equal to EM squared over 2. Gusto mo kaya nga ng E? ERMS o effective value. Tama ba? Ito yung effective yung E. Anong saan na EM squared over 2? Take the square of both sides. Ano nangyayari? E, dahil effective na. Kaya ang nangyayari? Square root of EM squared over 2. Tama ba? Yes po. Okay, ito yan ang effective. Ito yung effective sa kanan equal to square root. Pag ang square divide mo ng 2, pag divide mo ng 2 ay mean square. Root mean square. Yan tayo. ERMS. Okay. Effective is ERMS. So, divide as square root, divide to mean is well ang EM square. ERMS. Root mean square. ERMS. Is equal to E. Yan. Yan equal. Kaya pala yun. Okay? Hindi nga yan. Hindi nga. Uy, dahil nga tayo mga nakapasala. Dahil tayo mga galing. Kaya mo kare sa tinggaling yung Oh, yeah. Ano yung mga galing? Ano yung galing nga? Ano yung galing? Ang effective value ko sa RMS yan. Pakita niyo ang derivation ng supporting documents. Then, papatibig na siya equal. Okay? Kaya tingnan. Ito ay generator. Ito ay battery. Parang ng BDC. Parang sa siya ay E. Ito ay E. Kaya ano nangyari? Ang voltage ni BRMS, ito ay BDC. BDC ka to BRMS din pareho. Kaya anong datang kaya rin IRMS. Ayan. Yes. IRMS. Ibig sabihin, kung resistor natin dumaan ang current, ano mag-produce? I squared R. Dumaan ang current nito, ano mag-produce? I squared. Ano mangyayari sa resistor? Mag-iinit. Kaya yung bumbilya, ang bumbilya ay mag-iinit. Ano mangyayari? Binigyan ka dito metal, malap sa bumbilya. Ano mangyayari? Mag-radiate of heat. Magka-transfer, mag-transfer. Yung heat, ika-transfer dito, tsaka dito, pareho. Okay naman, halimbawa, ipon mo bumbilya na rin ay 100 watts ngayon sa DC. Ipon mo bumbilya. Ipon mo rin yung bumbilya ngayon sa DC. Ang hindi pareho. Sa DC sa AC. Assuming na pareho sila, 220 volts. May sarito doon na lang. Okay? Apa. Pagkatapos nyo halarin plus, ang i-average ay mas maliit ka sa RMS. Ang RMS ay mas maliit sa i-average. Bakit? Ang i-average ay 0.67 maximum yun. Ang ating RMS ay 0.707 peak. Ito ay peak. Na? Pagkatapos nyo, mas malaki ang i-RMS at i-average. Yan, patanda nyo na. The i-average is equal to 0.637 the maximum. Ang ating i-RMS equal to 0.707 the maximum. Yan, mas malaki. Ang 0.707 sa 0.67. Tatandaan nyo, the E-effective is greater than the E-average. Ang i-average ay ano? DC.
Ang E ay AC. RMS. Okay? Or effective value. Okay na na. Yan ang ating, by the way, ito convert natin factors. Yes, Nakapasa yun. Yeah, kasi nyo ha, pag tignan nyo, isa sa words ang lumalabas ito. Pagka sinusoidal, kung halimbawa ang RMS is 0.707, ang average ay 0.637 peak. Pero ang peak niya, dalawang peak to peak na. Hindi ka peak to peak, dalawang peak na. Pero pag square wave naman, no? RMS equal to peak. Ito ay divide by peak sa RMS. Ang peak mo ay mas bilang sa ito yung ating RMS sa average. Ang average, ito ang RMS, ito ang average. Kaya the peak is greater than RMS is greater than the average. Pagdating ng square wave, ito ang peak ng square wave. Iba sa RMS. Pantay sila. Okay? At ang average, equal din sa peak. Ito na ang peak, ito na ang average, ito na ang pare-pare sila. RMS is peak, average is RMS, kaya din equal to average. Pare sila. Sa square wave, hindi sasabihin na sa ano ang RMS? RMS is equal to peak, is equal to average. Sa ating sa triangular wave, RMS is 0.7577 peak, ang average ay 0.5 peak. Pero parang mas malaki ang RMS sa average kapag triangular wave. Okay, maliwanag na? Yes, po. Okay, so kung may information daw, alam niya na pag DC, pag square wave, RMS equal to peak is equal to average. Pare-pare sila. Kasi ang square wave dito, 0, maximum agad dyan. Ito ang ginagawa sa digital signal, square wave. Ito magagamit natin sa mga alternating current natin sa supply, sinusoidal. Parang analog. Ito yung analog. Ito ang digital. Ang digital signal ay square wave. Ginagawa. Thank you. Pero may iba na rin ngayon. May mga mabasahin na gumagamit na sa mga inverter. Yun ay, di ba sa pag-digital is 0 to maximum. Yan ang sa mga inverter ay 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, hanggang maximum. Yun siya, di ba? Di ba ngayon yung present technology di ba? Ang galing ng inverter. Okay? Next. Phase relation. Yeah, because in-phase and out-phase waves. This to start to get complicated when we need to relate to our more easy voltages and currents that are out of step with each other. When we say out of step means out of phase. Kapag po sila ay same direction, in phase, pag different direction, out of phase. By in phase, that is the two waveforms are synchronized, meaning they have the same direction. Yung kanyang peak ng dalawang side wave A, side wave B, yung peak nila ng A sa B, isa, nag-coincide. Nakuha nyo, in phase at the direction. Kaya synchronized. That peaks and 0 points must up at the same constant time. So yung A nagsimula sa 0, dahil sa 90, ang B, sabay silang time na 0 to 90, sabay, same time, dalawang phase. Ang out of phase, that is the two waveforms are not synchronized.
Nauna si A kaysa B. Yung sabi ko sa inyo rin na, ito. Pag galing phase, ito si A. Si B. Min. Ito si B. Synchronize in phase. Pag sabi natin out of phase, ito si A. Ito si B. Yeah. Out of phase sila. Non-theta. Yung isa, natin na siya ng kanyang mismong value sa kanyang mag-start ito sa pangalawa. Zero dito sa wala pa baba na. Naras niya kanyang maximum. Okay, pwede naman ganito. Ito ang A. Ito ang A. Pwede ang B dito mong simula. Pwede mong isa wala naman. Zero din niya B, maximum ng A. Out of phase pa rin sila ng theta is 90 degrees. Because the two waveforms do not occur at the same time. Samantalang ang in phase, synchronized, the two waveforms start at the same time. Okay? Yan. Yan ang out of phase. Yun yun. Yung A sa B. Nauna ang A sa B. Yan. Yan natin yung sabi ng wave A is wave B by 45 degrees. Ibig sabihin, nauna sa A, ang B sa akin start na ang angle between 45 degrees. Na delay ang B ng 45 degrees. Yes? Yes. Punta na sa wave and vector representation of sinusoidal waves. Right? Tayo lang. Summation of in-phase sinusoidal waves. When two or more sinusoidal voltage or current waves are in phase and have the same frequency, they will be added to real the sine wave of the same frequency. The resultant wave will have a maximum value that is equal to the critical sum of the maximum values of the component waves. The resultant wave will be obtained by a point-by-point method. Pag in phase, pwede mo the critical sum na by A, B, C. Yung kayang peak value, pwede i-add yun. A plus B plus C, ang lalong sa resultant. Okay. Ito actually, pag nasa out of phase wave, ito yung application ng inyong engineering mechanics na. May engot naman kaya na. Hindi sila component method. And anyway, may physics naman kaya na. Apo. I-sets mo yung component method na. P62. Physics 2 o 1? 1! Ang component method, discuss. Kasi ang may engineering mechanics, no? Using component method. Kasi dati ECE, dati may engineering method, nag-aas ko rin ba yung dati may pag-touch dati yung ECE. Oo, may thermogenic po sila dati talaga. Sila nila condense. Ewan ko, yung magkaroon ng revised curriculum, ang CPH at EC, tinanggal ang MME, condense ka ang thermo. Ang IT, mayroong MME, sa thermo. Pero wala silang condense. Ang problema, meron pa kayong fluid eh. Tatlong nyo, di ba? Ang element, condense, fluid. Tatlong yung mechanics, tatlong mechanics ng hindi. Para yung civil. Major na civil yung condense. Element, saka yung fluid. Major na civil engineering. Okay, sample problem. Given E1 equals 10 sin negative. Okay? E2 is equal to 15 sin negative volts. And E3 is 20 sin negative volts. Maraming nilagay ka sa, pag nakita ng small letter, ito instantaneous. Pag small letter, instantaneous yan. Value of voltage. Pag small letter na, pwede rin current. Instantaneous value of current. Instantaneous value of current. Yan. Pag small letter ha. Pag small letter. Pero pag ginamit ka ng
capital E, pag ginakita ng E-average, or EDC, ito yung ating average value of voltage, or DC value of voltage. Average value of voltage. Pag ginakita ng capital E, ito yung ating RMS value, or effective value. Pagkaya ba yan? Value of voltage. Pag nakita ng EM, that is the maximum value or peak value of voltage. Yan. Pag instantaneous, small letter. Minsan, kalimitan ng ating equation ay in terms of instantaneous equation. Small letter lang. The average, your EDC, E or RMS value or the value, EM or EP, that is the maximum value or the peak value of voltage. Yeah. So, ang given dito ay equation. Small letter, Instantaneous. 10 sin negative. Lagi tatanda nyo, ano itong ating constant nito? Lagi ito ay maximum value. EM1. Ito ay maximum value. Lagi pa sa sila equation, lagi maximum yan. Lagi maximum. Hindi pwede siya maging effective, hindi siya pwede maging average. Pwede man siya maging effective, EM1, ang gagawin ay E1, because the square root of 2 is of 1 sine. Kung may ganyan yan pwede, kasi itong square root of EI is EM1. Pwede. The square root of E1 sine negative. But the square root of E1 is EM1. Okay? Nasusundan niyo ako? Yes po. Then, required the resultant voltage equation and the vector diagram and the wave diagram. Okay? But by the way, hindi pa ako nag-ano mga equation, hindi pa ako sa inyong mga leading lagging, ano? Po? O yung mga leading lagging, wala pa. Laging daw, yung laging. Hindi ko pa na-discuss nga pa. Na-discuss na po sa amin. Pero ayun din na. Yung leading lag. Discussing ulit. Pwede naman po. Discuss ka ulit, leading lagging. Pwede naman po. Ano yung leading laging? Lumabas din sa amin. Pero mga leading lagging, ano? Ayan. Saan yung importance na rin? Ano rin? Kalimutan ko kung ano yun eh. Leading at laging. Mga letter, percentage value. O yan, di pa natin sa leading lagging, okay? Okay, kung natiyan na, kung naman tayo sa wave vector representation, bago tayo muna sa practical niya. Okay. Waves and vector representation of sinusoidal waves. Sinusoidal waves, no? Yan. Punta mo na sa wave vector representation of sinusoidal waves, no? Ang una ay positive sine wave. Positive sine wave. Pagka positive sine wave, yun yung reference natin. No reference. Ito ang ating wave, at kami ito wave diagram. Oh, yeah. The wave Tingnan mo na ako sa marketplace. diagram. No? Sa wave diagram natin, okay, this is a negative 0, pi over 2, Pi, 3 pi over 2, 3 to is 2 5. pi. So sabihin natin, ang instantaneous value natin ay y. Y versus omega t. Yung omega t natin, this is, ang omega natin ay 2 pi f, yan ay radians per second. Ibig sabihin ng omega. That is 2 pi f radians per second. Pag i-multiply natin ang 2 pi f ng time in seconds, cancel, ano yung unit ng omega t?
seconds. Seconds. Tama ba? Yung omega t is in second na. Kasi omega t is radian per second, multiply by time per second, cancel, multiply by second. Okay? Now, sa ating mismong wave diagram, sa wave diagram natin, ito ang ating mismong instantaneous. Ang y ay instantaneous. Small letter y yan. So, sabihin natin ang kanyang maximum value, yung bit value ay A, definite, ay negative A na maximum. Yung ating EM, o yung ating IM. Kasi passive sine wave, the wave passes through zero in positive direction. Yeah. Ibig sabihin, equation nito ay y equal to A sine negative. Ibig sabihin, nasa negative direction. Ito ang ating A, that's yung magnitude. Kaya tawag yung sabay natin ito ay, kaya wave and vector representation. Tatandaan nyo, a vector has a magnitude and direction. Diba? Now, ito ang ating positive sine wave. Pag naman natin ang kanyang vector diagram, the other term for vector diagram is phasor, right? Yes. Vector Phasor. diagram or phasor diagram or sinusoidal diagram. Sinusoidal diagram. Kasi nga, sinusoidal or argand diagram. Argand. Vector, phasor, sinusoidal, argand. Okay? Isa lang po yun. Pero usually, ginagamit sa shape, yan ang vector and phasor. Pero pwede rin tawagin yung argand diagram. Sinusoidal. Narinig niyo sa inyo electromagnetics, ang argand is a jojo. Argand diagram. Ang daman yan sa akin. Phasor. Ang tao ko Hindi, yan. electromagnetics, argand. Hindi. Kaya kung saan electromagnetics. Apo, tapos na po. Ano ako na rin? Imag. Dito sa isip, sabi nyo nung second year sa isip. Apo. Tapos na po. Ay, isip tapos na sa isip. May tapos na ba kayo? Tapos na, advance na. Eric po ako. Yung old curriculum. Okay, old curriculum. Hindi natin sama kinuha ang Apo. Yes po. Saan po yun? Imags. Ano ito? Electromagnetic. Kaya mo na siya omega t radian per second times time in second. Kaya mo na sa iyo. Huwag kayong multiply. Kasi katanda na ang omega radian per second. Omega. Ang omega ay 2 pi f. 2 kasi pi kasi frequency. Ang dito ay radians per second. Kaya di ba natin yung omega t? Ito lang ito kung omega t is 2 pi f radians per second times that 3 second cancel ang unit ng omega t. Diba? Omega t radians, sorry. Ang omega t radians. Pressure radian. Omega t radian. Pag diba natin ang vector diagram, siya ay paano sa inyo? Pwede natin gawin siyang reference vector. Kung siya reference vector, okay, ito ay sign negative. Sa mechanics, hindi ko, sa'yo na. Kasi ito ay sign, baligtad. Okay. Sa mechanics, hindi ko, sign. Sa circuits, ito ay sign. Ito sa circuits, ito ako, sign. Sa mechanics, baligtad. Baligtad. Kaya, ano maximum natin A? Kaya ibig sabihin, kung may reference y kung A sign negative, A sign negative, ano magnitude? A. Ito A. Yeah. Y to A sign negative. Yan siya. Ito ang difference, ito magnitude. Kaya tayo yung vector. Tayo na. Kasi mapapasin na, ikinukunasin yung parang nila, baka maumali, makapulong kayo. Alam naman nyo, siya, kakakumali na. Nasabi na sa Jojo na direct na. Hindi na tayo saan mag-direct. At baka kayo mamumay. Magaling yung kayo na ma-exercises namin, Papa
nagpapasal ako sa inyo matuto kayo, no? Opo. Hindi po graduation. Hindi man yung mga master na. Opo. Master sa hula. Master in physics 2. Masteran. Okay, next. Ang number 2 natin ay negative side way. Dapat na niya po yun, yung nasa po. Anyway, yan ang mas pag-is. Yan nga sila. Negative side way, gano'n. Pag negative side way, ang vector diagram. Tuloy ko lang na omega t A radian. Ito yung y. 0, ito yung a. Ito yung negative a. Y over 2. I. 0, 5, 2 pi. Okay. Negative side way, balik na doon. The wave passes through 0 in a negative direction. Yung positive direction. Start from 0. Baba. Naka-reverse. 2 pi din yung lapad. Lalaki sa 90 degrees maximum. Ito ang naman y equal to negative a sine negative. Baliktad lang. Pag iwan natin sa vector type sa mismong ito, vector sorry. Ito yung vector. Sa vector diagram, okay. Ito ay cosine. Ito ay sine. Siyempre, y to 2, negative ba na? Opo. Ito siya. Ito ay negative sine na. Ito ay positive sine, negative sine. Ito ay positive cosine. Ito ay negative cosine. Kasi ibig sabihin ay, y to negative a sine negative, ibig sabihin, negative sine negative. Okay, sine negative. Wala man tayong magnitude na negative. Kaya ito ang yan, a. Yeah, a. Kaya y to negative a sine negative. Nasa negative direction tayo. Nasusundan niya ako? Okay. Then, sunod tayo sa positive cosine wave. Positive cosine wave tayo. Cosine. Pagpunta natin sa positive cosine wave, sulit ha, medyo pagod na. Okay, naiintindihan naman. Yes po. Positive cosine wave naman, ito ay ang wave diagram. Negative. This is y. Ito, zero. Tatandaan nyo, kapag sa sine wave, pagka positive, pagka sine wave, pagka zero ang time, zero rin ang voltage. Dito maligtad. Sa positive sine wave, maximum. Pag zero, maximum. Doon man sa sine, pag zero ay zero. Okay? Yeah. I over 2. 5, 3, 5 over 2. 2, Yan. Zero maximum. Okay? Yan. Ito siya. Pag yung maximum, pag yung 90 degrees zero, hindi kayo din sabayan sa sign. Pag 90 degrees maximum, ba ito siya? Ito ang ating y equal to a cosine. Sa vector diagram, so ang sine, so ang cosine negative, ito ang negative sine negative, ito yung negative cosine negative. Ito ay y to a cosine positive, y cosine negative, positive cosine negative. Ito ang cosine negative positive. Ito ang ating game.
y equal to a cosine wave. Pataas yan. Okay? So the next is the negative cosine wave. Negative cosine wave. Pwede po na? Yes po. Negative cosine wave. Ito. Sira maximum na. Ito mas na. Sira maximum. Sira negative. Ito ay negative cosine wave. Ganun naman siya. Ayan. Pagkaw sa vector diagram, okay. Ito yung negative direction. Equal cosine, negative cosine na sa baba. Yan. Well, negative a cosine negative. Kasi naman ay leading and lagging na. Apa. Leading and lagging. Vector diagram. Gusto niyo mag-break muna? O, diretso? Okay lang yun po. Ha? Okay lang po. Diretso pa? Hindi, okay lang po. Kasi break muna. Sorry, break din muna. Hindi mo na tubig. Break. Sir,